pare. At saka magkumare. Salamat po sa Panginoon sa demo ng mag-asawa upang ipaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pagbabahagi ng Ebanghelyo. Hindi naman mahirap mag-share ng Ebanghelyo. Actually, 5 to 10 minutes, kaya na po natin yan. Basta matutunan natin yung Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. At yun din po ang sentro ng ating tatalakayin ngayong umaga. At dahil po ang ating teksto ay sa Juan, Juan chapter 1 verse 6 hanggang verse 18. So ito po ay pagkapatuloy ng ating tinalakay last Sunday. Yung John chapter 1 verse 1 hanggang 5. So yun po ang ating tinalakay last Sunday, the glory of Christ as the Father. Now, this morning, ating pong tatalakayin ang the climax of God's glory. So ito po yung title ng ating tatalakayin ngayong umaga, na ito po yung ating tema ngayong buwan. The revelation of God's glory, motivation for mission. Pagka tayo po ay naranasan natin ang katotohanan ng kaluwalhatian ng Diyos o ang glory ng Panginoon, katulad ng karanasan ni Moses doon sa bundok ng Sinai, talagang sabihin natin bibihira lang po yun, at siya lang ang nakaranas noon, si Moses lang. At uli ang kanyang pinakahuling tanong sa Diyos, Panginoon, pwede ko bang makita ang mukha mo? Sabi ng Diyos, walang pwedeng makakita sa mukha ko, kasi kung may makakita sa mukha ko ay mamamatay. Pero naranasan lang ni Moses ay ang glory ng Panginoon. Ngayon pong umaga, ating tatalakayin kung paano magiging motivating aspect ito ng ating buhay, yung ating relasyon sa Panginoong Jesus sa ating pagmisyon dito sa lupa. So ngayong umaga, ito po yung ating pag-uusapan, the climax of God's glory. So ang dyan po, noong nakaraang linggo ay tinignan po natin yung background ng chapter 1. Ito po yung pinaka sabihin natin unique na chapter sa aklat ni Juan, dahil po ito yung nagpapahayag ng katotohanan kung sino si Jesucristo at ano ang kanyang magagawa sa buhay mo at sa buhay ko. So, yung chapter 1, verse 1 to 18 ay isang napakagandang introduction kung paano ang karanasan natin bilang mga Kristiyano sa bagong nilalang. Tayo po ay mga bagong nilalang. Ay lalong magniningning kung makikilala natin si Kristo bilang isa, bilang the climax of God's glory. Dito po sa John chapter 1 verse 6 to 18. So ngayon po, yan, John 1, 6 to 18 yung ating pong teksto. Tayo po bilang mga Kristiyano at nakakilala sa Panginoon. So ito po yung aking proposition, yung aking mungkahi sa inyo. If you claim to be His children, you must be a faithful witness. If you claim to be His children, you must be a faithful witness. Diyan po sa chapter 1, verse 12, ay makikita natin ang talata na tayo po ay nung tumanggap sa Panginoong Kristo at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So kung tayo po ay anak na ng Diyos at kiniklaim natin, matinding claim natin sa ating buhay na tayo talaga ay anak ng Diyos, we must be a faithful witness. We must be a faithful witness. So, diyan po sa chapter 1, verse 6, una po natin titingnan is Jesus as the true light of the world. So, makita po natin yan diyan sa verse 6 hanggang verse 9. At diyan ipinakikita kung sino ang Panginoong Jesus mula po doon sa John chapter 1
hanggang verse 1 hanggang verse 5 ay pinakita na kung sino si Jesus bilang isang ilaw, ano po. At dito si John, sa verse 6, ano po, doon sa sinundan na talata, there was a man sent from God, whose name was John. He came as a witness to bear witness about the light, and that all might believe through him. He was not the light, John, but came to bear witness about the light. Verse 9, the true light, andyan po, which enlightens everyone, was coming into the world. So makita po natin dito, the light of Jesus shines in the darkness. Verse 6 hanggang verse 8. Ano po? Verse 9. So John the Baptist appears in all four gospel, ano po, ay si John the Baptist lang po ang nagpasimula dito. He was the first great witness about the entrance of salvation. So dito po sa John chapter 1 verse 6, nabanggit po dyan si Juan Bautista. Ano po? Si Juan Bautista po ay isa sa witness, dakilang witness para sa Panginoong Sus sa isang light into this world, but he is not the most important dito. Sa chapter 5 verse 36, mababanggit po natin dyan si Juan. Ano po? Makikita po natin si Juan dyan sa chapter 5 verse 36. Kung niyo pong titingnan, sabi po dito, but the testimony that I have is greater than that of John. For the works that the Father has given me to accomplish, the very works that I am doing bear witness about me that the Father has sent me. So, John is giving us the first witness. Ano po? Si John. At dito po, the team witness, ito po ay halos mababanggit sa lahat ng sa buong buwan, ano po. At ito po ay nananaig kung sino si Jesus. Wini-witness si Jesus kung sino si Jesus dito po sa entire Gospel of John. Ano po? So, makikita po natin dito na si Juan ang unang witness sa lahat ng maraming witnesses. Ano po? At bagamat siya ay nauna kay Jesus, ano po? Ipinanganak si Juan ni Elizabeth at siya po ay naihula rin, ano po, na mag-prepare ng daan ng Panginoong Sus. At makikita natin po si John the Baptist is the first of many witnesses dito po sa John chapter 1 verse 6 hanggang verse 8. So the question is our life a faithful witness to Jesus? So yung kanina nag-share dito, so meron pong simpleng kaparaanan paano i-witness si Jesus sa ibang tao. At yan po yung ating trust, binibigyan din dito sa ating church every time, at kasama na po sa service yan, in-include na po natin. At isa nga po sa ating ginagawa sa testimony ay sino ba yung pwede nating ipagpasalamat sa Panginoon na nakakilala sa Kanya. Ano? At napakaganda rin kung paano ang mga anghel sa langit ay nagkakatuwa. Dapat din po tayo magkatuwa kung merong isang kaluluwa o isang makasalanan nagbalik sa Panginoon. So, is our life a faithful witness? Dito pa lang po, meron na itong malaking kaugnayan sa ating misyon bilang isang iglesia. Sa ating pong, how do we proclaim God's glory in our family, in our community, in our work, or in our circle of witness? Ano po? Witness in our circle of friends, ano po? Circle of family. Paano po tayo nag-witness o nag-proclaim, nagko-communicate ng kalwalatian ng Diyos sa ating buhay? In connection with our mission, ano po? Bakit po tayo nagbibigay ng focus sa mission isang buwan bawat taon sa ating iglesia? So, May po is our mission month. Bakit po tayo nagbibigay ng diin? Isang buwan po nating binibigyang diin yan dito po sa ating iglesia. Isang beses, isang buwan, bawat taon,
dito po sa GBCC. Bakit mahalaga na bigyan dito sa ating iglesia? Kasi po, because of the word witness. Tayo po ang nakasaksi ng kalwalatian ng Diyos. Tayo po ang nakasaksi ng kaligtasan ng Panginoon. So, una, dahil ito ang nasa puso ng Diyos. Ano po? Kung paano po inireveal o pinahayag ang kalwalatian ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo po dito sa chapter 1 ng John, ay ito po ay napakalaking bagay sa ating buhay na tayo po ay inabot ng Panginoon. At nung siya po ay magsusugo sa kanyang anak, ang nasa puso ng Diyos ay tayo. Tayo na kinakailangang maligtas. So, dahil ito po ang nasa puso ng Diyos. Oh. Pangalawa, dahil ito ang isang paraan ng Diyos kung paano tayo pagpapalain ng Diyos. Alam niyo po, marami pong iglesia na hindi pinagpapala dahil wala po silang pagmamahal sa misyon. At marami pong iglesia na pinagpapala ng Diyos kahit maliit lang because they proclaim God's wonderful grace sa iba't ibang tao. So mga kapatid, ang isa pong sign ng pagpapala ng Diyos sa iglesia ay when the church loves mission. When the church reaches out those people, hindi lamang po yung malalapit, kundi po yung malalayo. Pinagpapala po ng Diyos ang isang iglesia, ang bawat tao sa iglesia, kung sila po ay may puso sa mission. Ano po? So mga kapatid, mahalaga po ito. Pangatlo, dahil ito lamang ang paraan upang tayong lumago sa quality at quantity. Ang misyon. Wala na pong ibang paraan. No, wala na pong ibang paraan. Para tayo po ay lumago sa quality at quantity. Sa kwalidad ng ating pamumuhay bilang isang Kristiyano at sa dami ng ating bilang. So the more na tayo po ay nagsasalita about Christ, the more na marami pong nakakakilala kay Kristo. So mga kapatid, mission is our possibility. Marami pong posibilidad sa mission. At iba't ibang paraan, iba't ibang sistema, iba't ibang idea, at mission is our project, mga kapatid. So katulad po ng ating church planting sa Monteverde, church planting sa Greenwoods, ano po. It is our project, mga kapatid. At the same time, it is our program. So, ang mission po ay ini-integrate sa lahat ng programa ng iglesia. At the same time, it must be our priority. It must be our priority. And it must be our purpose. So the purpose of our existence is, sabi po dito sa ating program, nakalagay po dyan, ano po? Ano po nandyan? Ang ating pong vision, a Bible-believing church that influences the community. To glorify God as we grow, go, and serve. So mga kapatid, it is our priority. It is our purpose. And it is our passion. Mga kapatid, as a witness, mahalaga po na makita natin yung possibility. Saan ba tayo posibleng makapag-share? At ano po yung ating project? Bilang isang mananampalataya, meron po tayong proyekto na dinidil sa Panginoon. Panginoon, sana this year, ang aking proyekto ay makapagbahagi ng support sa isang misyonero doon sa Mauban. Sana, Panginoon, ngayong taon ay makapagdala ako ng 3 o 2 kaluluwa para sa inyo. Meron po ba tayong project na ganito? Bali wala po yung ating pagiging witness kung wala po tayong project, mga kapatid. Kinakailangan po mayroong project po tayo. Kanya nga intentional. Ayan po yung mga ating ating mga kartulina dyan. Kaya nga po meron tayong ganyan. Dahil po, intentional po yung ating project nito.
At nung tayo po ay magkakaroon po ng another project, which is church planting din po sa Molino, meron na po tayong mga kapatid na naghihintay sa atin. Another project na naman po yan. So mga kapatid, palagi po ang mission ay ini-include sa ating programa. At ito po ay passion natin. So mga kapatid, wala na. So, yan po yung ating passion mga kapatid. At sana sa ating buhay, habang lumalaki ang kaluwalhatian, habang lumalalim ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay, the more tayo po ay nagiging faithful witness sa Panginoon. Now, how do we mobilize our church for mission involvement? Paano po? So, there are 4 areas, para po tayo magkaroon, kasi isa nga po sa ating purpose this month, ma-inform po tayo, matutunan po natin kung paano tayo po makapag-i-involve more on mission dito po sa ating church. So, number 1 is in the area of leadership. Kanya po, sa bawat church planting project po natin, meron po tayong tinatawag na mission team. Mission team. At the same time, ay sa ating pong strategy. Nung Thursday po, ay nag-usap po kami tungkol sa Monteverde, po yung ating church planting project. At amin po napag-usapan, hindi lang po yung mga biblical foundation, kundi po yung ating pong mission team and strategy. So, number 2 in the area of mobilization. So, tayo po ay nag-aaral tungkol sa mission. At the same time, we educate bawat isa po sa atin tungkol sa mission. Kanya po, tayo po ay nagpo-focus once every year, isang buwan, para po magkaroon po tayo ng tamang edukasyon patungkol sa pag-mission. At involvement. Number 3 in the area of support. Sa mission po, hindi lamang po tayo merong leader, merong mobilization, of course, in the area of support. Kanya po mga kapatid, meron po tayo ditong tinatawag na donation for mission. Meron po tayong support o binibigay sa ating misyonero. Meron po tayong support. That's why, mga kapatid, kasama po dito yung praying. Kung hindi po kayo pwedeng makapagbigay, maybe, ikaw po ay magiging mainit sa pananalangin sa mga nagmi-mission o sa mga nag-share. At mga kapatid, dito po yung giving. Marami pong yung aking pong isang pinuntahang iglesia, yung Pasig Bible Christian Church. Hindi ko po alam kung sino nakarating yun po. So ngayon po ay napakarami na po nilang outreach sa church planting. At sila po ay ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang bahagi. Pero mga kapatid, yung pag nakapunta po kayo sa Pasig Bible Christian Church, ang ganda-ganda ng iglesia. Ang ganda-ganda po ng church building. Because they love missions. They love mission. Dami na po siguro mga more than 10 na po yung kanilang outreaches. At yung kanilang church planting na plant na church ay siguro mga more than 5. At mga kapatid, yun po yung ating yun po yung ating burden. Giving at the same time, who will care for the missionary? Who will care for the missionary? Hindi po pwede yung ibang tao ang mag-care sa missionary. O yung isusuguro po natin. Tayo po ang mag-care po, Tayo po. Tayo pong buong iglesia ang mangangalaga sa ating misyonero. Kasi po, who will care for them? Samantalang pinupuntahan nila yung madididimang isipan. At tayo po bilang sending church, tayo po ang mag-care sa ating misyonero. Ang Amerika po, Amerikano ay magaling dito. Every 3 years, ngayon yata every 5 years po. Yung kanila pong misyonero, ang OMF, ang Sen International, yung kanila pong mga misyonero, ay isinesend po nila dito sa Pilipinas. After 5 years or 3 years, meron pong tinatawag na furlough. Yung pong misyonero po nila ay babalik sa church
at sila pong buong pamilya ay pagpapahigahin, i-care, at tutulungan, ipapanalangin, at i-educate po again sila tungkol sa misyon. 1 taon po yun. At pagkatapos noon, ay ibabalik na uli sila sa mission field. So, yun po yung ating pangarap dito, mga kapatid, na kung tayo po ay makapagsusugo ng misyonero. Hindi po natin alam kasi meron na nga po tayong mga prospect church planting project at kailangan po natin ng misyonero. Kailangan po. So mga kapatid, tayo po ang mag-care dyan. At yung pang-apat po, in the area of sending, local outreach to, meron po tayong mga local outreach session po. Short-term missionary training. So yung ginagawa po nila Sister Joy, kung kayo pumunta doon sa Batad. So, that's part of short-term, short-term missionary or missionary training, on-the-job training. So, maganda po yung mga kapatid. At least, ito pong, meron po tayo dito sa ating iglesia na nagmamahal doon po sa mga tao. So, mga kapatid, ito po yung ilang mga paraan. Number 2. The light of Jesus shines for our salvation. Verse 9. Ang sabi po dyan po. Verse 9, the true light which enlightens everyone was coming into the world. So, universal language emphasizes the global nature of the light of Jesus. Dito po sa talatang ito. Isa pong komentarista sa Bible na napakagaling, si F.F. Bruce. Ang sabi po niya, He is the light which enlightens every human being, in the sense that the illuminations which He has brought is for all without distinction. If people refuse to come to the light of Jesus, and if they choose to remain in the darkness of sin, it is not because there is no illumination available for them, but because they deliberately prefer the darkness. So mga kapatid, ang sinasabi po dito ay kung ang mga tao ay ayaw lumapit sa Panginoong Hesus at pinili nila na manatili sa kadiliman ng kasalanan, it is not because there's no illumination available for them. Meron pong pagliliwanag sa kanilang kaisipan. Ang gusto lang nila, pinili lang po nila na sila'y manatili sa kadiliman. Kanya po mga kapatid, sa ating pagmimisyon, meron talagang ayaw makinig. Sarado, matigas ang puso because they prefer the darkness. Pinili po nila yan. At yan po yung maliwanag na makikita natin sa Isaiah chapter 9 verse 2. Tingnan po natin. Isaiah chapter 9 verse 2. Ano po? So kung tingnan natin ito, Isaiah chapter 9 verse 2. Sabi po dito, ay ganito. Okay, hindi na po kayo. Isaiah chapter 9 verse 2. Sabi po dito, Isaiah chapter 9 verse 2. The people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of deep darkness, on them has light shine. So meron na pong ilaw na nagliliwanag. Those who dwelt in the land of deep darkness, on them has light shine. So nagliwanag na po ang the people who walk in darkness have seen a great light. So nakakita na po sila ng liwanag. Ano po? Kaya nga po, hindi pwedeng wala po silang excuse. Kasi sabihin ay wala kaming liwanag na nakit, wala kaming naintindihan. Mga kapatid, meron na po. So, yun po makikita natin ngayong umaga. Sa John 12:46, tingnan po natin dyan sa John 12:46. Okay? John 12:46. Ano po ang sabi dyan? Pwede mong pakibasa. John 12:46. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman o nananamit. Okay, ganda na po. I have come into the world as light so that whoever believes in me
may not remain in darkness. Nakita po niyo mga kapatid, kaya po merong transformation ang isang tao dahil pag siya po ay nakakilala sa Panginoon. So that whoever believes in me may not remain in darkness. So hindi po nananatili doon sa kadiliman ng kasalanan ang isang tao pag siya po ay nakakilala sa Panginoon o pag siya po ay naliwanagan ng Panginoong Jesus. So mga kapatid, maliwanag po makikita natin dito. And another one is, sabi sa Juan, at ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito na isang ilaw sa libutan upang sino mang sumampalataya sa akin ay huwag nang manatili sa kadiliman. So mga kapatid, ito po ang patotoo ng salita ng Diyos. Ang sino mang sumampalataya sa akin ay hindi na mananatili sa kadiliman ng kasalanan. Nga po, napakaganda po nito mga kapatid, na yung isang tao ay mababago dahil siya po ay nakakilala sa Panginoon. Okay? Letter B. John reveals how people respond to the light. Ano po? Yan po sa ating outline ay masusundan niyo po ako. John reveals how people respond to the light. Verse 13, verse 10 hanggang 13. Number 1 is, to reject Jesus is to remain in darkness of sin. To reject Jesus is to remain in the darkness of sin. So dito po, si John po ay sabihin natin magaling sa irony. Yung pong makikita po natin dito ay verse 1 hanggang verse 5, sinabi dito ni Juan na ang verbo, ang salita, o ang word, eternal word, is the creator of this world. Tingnan niyo po verse 1 hanggang verse 5. Sabi niya ni Juan, itong word na ito, itong verbong ito, itong salitang ito, ay creator of this world. In this sense, mga kapatid, the eternal word who is the uncreated light also, not only owns everything, but everything and everyone owes his or her existence to the Word. Ano po? Sabi po dyan sa verse 1 hanggang verse 5, tayo po ay nag-i-exist dahil sa Kanya. Tayo po ay nalikha dahil sa Kanya. At walang ibang malilikha at walang ibang magsisimula sa mundong ito kung hindi dahil sa Kanya. Yan po ang sinasabi dyan sa verse 1 hanggang verse 5. So dito po, makikita natin, notice po, first, and generally, in verse 10. In verse 10, people in this world did not welcome Jesus when He came. But actually, ang mundo ay meron ng kaalaman sa Diyos. But throughout history, continues to reject this revelation. Ano po? Patuloy sa history po ng Israel, lalo na po ng Israel, ay patuloy na nare-reject itong great revelation ito. These verses and many other tells that long before the incarnation, the Word already revealed Himself before this final and special coming to the world. So mga kapatid, si Jesucristo, verse 1 hanggang verse 5, Creator, siya po yung, dahil sa Kanya tayo nalikha, dahil sa Kanya. Pero, itong may-ari ng mundong ito, itong lumikha sa mundong ito, ay rejected ng sanlibutan. Ng sanlibutan. And, sabi po dito, this world is God's world, and yet, John is helping us to come to terms with the sad reality that just as people rejected God's greatest revelation in earlier stages of history, so, too many people rejected God's greatest revelation of Himself in the Word at the time of incarnation. So, at the time of incarnation. So, meron po, maraming nag-reject sa Panginoon. Lalo na po, nung panahon na ipanganak si Jesucristo. So, mga kapatid, in spite of this rejection, mga kapatid, in spite of this rejection by our sinful world,
ang mundo po ay nananatiling object ng pag-ibig ng Diyos hanggang ngayon. Ang mundo po ay nananatiling object ng pag-ibig ng Creator. Kahit napakatindi ng rejection, God's purpose for sending His Son into the world was not to condemn the world, but to save those people in the world. Kaya po merong vision, mga kapatid. Secondly, and specifically, dito sa verse 11, makikita po natin dyan, ang Israel po, sabi po dito sa verse 11, tinan niyo po, no? He came to His own people, He came to His own people, and His own people did not receive Him. Ito po ang Israel, mga kapatid. Ito po ang Israel. Israel of all the peoples of the earth, no? Rejected the eternal Lord who was born Jewish. Throughout redempted history, sa kasaysayan po ng redemption, ng pagliligtas ng Diyos, Israel received a special revelation from God because God has granted to Israel a unique covenant status among all the nations of the world. No other nation, mga kapatid, received such privileged status. Tingnan niyo po sa Deuteronomy. Ang ganda makita po natin. Deuteronomy chapter 4 verse 7. Deuteronomio 4 talatang 7. Maganda po ito. Ano po? Tingnan niyo po ang Israel. Tingnan niyo po yung privileged status ng Israel na napakaganda. Deuteronomy chapter 4 verse 7. Okay? Chapter 4 verse 7. Okay, dyan na po kayo. Deuteronomy chapter 4 verse 7. Sabi po dito ay ganito. For what a great nation is there that has a God so near to it as the Lord our God is to us whenever we call upon Him. And what great nation is there that has statutes and rules so righteous as all this law that I set before you today. Tingnan po yung status privilege ng Israel. Napakatindi at napakaganda ng status privilege ng Israel. Pero, sila po ang nag-reject sa Panginoong Jesus. Another verse, tingnan niyo po sa Psalm 147 verse 20. Maganda po rin ito talatang ito na. Psalm 147 verse 20. Tingnan po natin. Okay, diyan na po kayo. Psalm 147 verse 20. Okay? 147 verse 20. Diyan na po kayo. Sabi po dito ganito, He has not dealt thus with any other nation. They do not know His rules. Praise the Lord. Ano po? Wala pong bansa sa buong mundo, sa balat ng lupa, na dinail ng Panginoon katulad ng Israel. But His own people rejected Christ. His own. Sabi po dito sa John chapter 1 verse 9. To reject Jesus is to remain in darkness of sin. So mga kapatid, God revealed Himself in the law. God revealed Himself in the prophets, in the writings of the Old Testament. Ipinahayag po ng Diyos ang Kanyang sarili. But overall, it is often a sad story, mga kapatid, na yung very own people of God rejected Him over and over and over again. Si Jesus. At dito po sinulat ni Juan, ano po? As John writes, he is thinking not only what happened in those earlier days of Israel history, but he also has in mind what happened when the eternal Word was made flesh in the person of Jesus and came to His own, but many rejected Him. So mga kapatid, to reject Jesus is to remain in the darkness. At hanggang ngayon, hindi pa rin naniniwala ang kanyang bansa, ang Israel, na si Jesu Cristo ang tagapagligtas.
ang Mesias. Another point, mga kapatid, number 2. To receive Jesus is to trust Him for our salvation. Ganda na po. To receive Jesus is to trust Him for our salvation. Verse 12 and 13. So maliwanag po ito, mga kapatid. When one person received Christ, siya po ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. A very familiar verse para po sa ating lahat. At ito po yung dahilan kung bakit nasulat ang aklat ng Juan sa John chapter 20 verse 30 and 31 upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito po sa verse 12 and 13, John gives us a preview of this new spiritual birth that He is so eager for peoples of the earth to receive. So eager na eager po si John na matanggap ng mga tao sa mundo itong Hesus Kristong ito, na siya pong magbibigay sa kanila ng kapanganakan. Spiritual birth means membership in our family. Pag tayo po ipinanganak na muli, of course tayo po ay miyembro ng pamilya ng Diyos. So spiritual birth means to be a spiritual partaker. Participate in the covenant community. To enter God's family, one must receive Christ. To enter into God's family, one must receive Christ. O the Word, the Logos. So dito po sa verse 12, maliwanag po. Positive response. Doon sa verse 11, negative response. Di ba? Makikita natin dyan sa verse 11, rejected siya. Pero dito sa verse 12 is the positive response which balances the negative response to God's revelation in Christ mentioned in verse 10. But especially verse 11, mga kapatid. Verse 12 speaks of the human responsibility to believe the gospel of salvation in Jesus Christ. Pero verse 13 implies, immediately balances human responsibility to believe with divine sovereignty. Yan po makikita natin dito sa John chapter, sa verse 13. So mga kapatid, the second point, the eternal word became human. Malapit na tayo. The eternal word became human. Letter A, marvel at the miracle of the incarnation. Verse 14. So, familiar verse din po yan sa ating lahat. Yung talatang 14. Napakaganda po yan. Ano po? God's marvel at the miracle of incarnation. So, dito po mamamangha ka kung paano ang Diyos ay nagkatawang tao. Pero ang isa po sa maganda dito na gusto kong makita natin, mga kapatid, ay yung God's tabernacle glory presence now resides in Jesus. Ano po? Sa verse 14 po, ay makikita po natin, we will connect it with the Old Testament, mga kapatid. The powerful eternal word was born into frail humanity. The thought of this was offensive to Greeks, ano po? To the Greeks people, to the Gnostic people, and even blasphemous po ito sa mga Hudyo. Yung ang Diyos ay nagkatawang tao. Ano po? Parang hirap-hirap nilang tanggapin. Pero may hula na. Ano po? Sa Isaiah, sa Old Testament. At ito po ay isa rin pong malaking dagok. Offensive po ito sa mga Grego during that time. Na paano magkakatawang tao ang Diyos? Lalo-lalo na po sa Gnostics, hindi po nila maintindihan kung paano magkakatawang tao ang Diyos. Ay Diyos siya. Ano po? So mga kapatid, this is connected to the Old Testament. Gusto kong makita natin ito. Ano po? Para maintindihan natin yung God's glory, the revelation of God's glory. Exodus 25 verse 8. Sabi po doon, and let them make me a sanctuary that I may dwell in their midst. Ano po? So dito po sa Exodus 25, that I may dwell in their midst, ito pong sanctuary ito, mga kapatid, ay it was the first tabernacle, a tent of called tabernacle. Ano po? Sa Exodus po, binanggit po ito, mga kapatid, itong tabernacle ng Diyos. Ano po? At ito po ay sinabi kay Moses na ito ang gagawin mo sa tabernacle. Nakadetalya po yan lahat.
kung paano po gagawin ang tabernacle. At sabi ng Panginoon, ako'y makikipag-ugnayan sa inyo sa tabernacle. Doon nyo ako makakausap. At kung gusto nyo makaugnay ako, doon nyo ako makakausap. Doon nyo ako kakatagpuin sa tabernacle. So yun po ay iniutos kay Moses, itong tabernacle na ito na gawin. At yan po sa tabernacle na yan, mga kapatid, Exodus 33 verse 7, Moses sought the Lord in the tent of meeting. So, diyan po nakikipag-usap si Moses sa tabernacle. At diyan din po dadalhin ang mga handog na susunugin upang ang kasalanan ng Israel ay matubos o patawarin ng Diyos during the time. Now, Moses used to take the tent, at ito po ay sa bawat lugar nila napupuntahan, at titigil sila ng more than 20 days, gagawa po sila ng tabernacle doon. So, pagbabasahin niyo po ang Old Testament, lalo na po ang Exodus, yung pong pakikipag-usap ng Diyos kay Moses ay through tabernacle. At sa kanila pong paglalakbay, mga kapatid, every time na gustong ipakita ng Diyos, may gustong sabihin ng Diyos, yung pong haliging ulap, nung sila po'y naglalakbay sa ilang, yung pong haliging ulap na yun ay tumatapat po dito sa tent of meeting. Dito po yung tumatapat. At pag ang Diyos po ay gustong merong ipakita kay Moses, merong napakahalagang ipakita kay Moses, yung pong haliging ulap na yon ay nagpupuspos dito po sa tabernacle. The glory of God ay pumupuspos o nagpupuno po dito sa loob ng tabernacle. At yan po, and everyone outside the camp ay kailangan lumayo. Kailangan po silang lumayo doon sa tabernacle, kasi sila po ay maagnas o matutupok po sila dahil sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang tawag po doon ay tent of meeting. And everyone who sought the Lord would go out to the tent of meeting, which was outside the camp. Gusto ko pong tingnan natin yung Exodus chapter 40 verse 34 and 35. Yan, maganda po yan. Exodus chapter 40 verse 34 and 35. Okay? Madali yan po, tingnan po natin. Genesis, Exodus. Yan po ang kagandahan. Pagka meron po tayong Bible, pag ang New Testament lang ang dala nyo, hindi nyo po makikita yung ibang talata. Kanya nga po, mahalaga na buong Biblia ang dala natin. Pag hindi po ninyo dadala ang Old Testament, hindi po kayo makakasunod sa mensahe. Exodus chapter 40 verse 34 and 35. Okay? Diyan na po kayo? Pakibasa po. Nang magawa ang tordang tipanan, nabalot ito ng ulap at ng puno ng kaluwalhatian ni Yahweh. 25. Hindi makapasok si Moises sapagkat nanatili sa loob nito ang ulap at napuspos ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. Okay, so maliwanag po So, hindi ho makapasok si Moises pagka napupuspos ng kaluwalhatian ng Diyos ang tabernacle. So then the cloud covered the tent of meeting, the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter the tent of meeting because the cloud settled on it. And the glory of the Lord filled the tabernacle. At nung later po, later, ay si Solomon po ay gumawa ng templo. At sabi ng Panginoon kay David, ako'y gagawa ng templo, pero hindi ikaw ang gagawa. Ang gagawa yung iyong anak. So, nung gumawa po ng templo, ayon po sa Exodus, Moses sought the Lord. Nung gumawa po ng templo, ang Haring Solomon ay ganoon din po ang style. So, ganyan din po ang style. So, doon din po nakikipag-ugnayan ng Diyos sa templo para kausapin at ipakita yung kaluwalhatian ng Diyos. So, later, when Solomon finished the temple, we are told that the glory of God's presence
came and dwelt in the temple. Yun po ay maliwanag makita natin sa 1 Kings chapter 8 verse 10 and the following. John tells us that the glory of God revealed the incarnation, mga kapatid. And it was a greater glory presence than anything previous to this redempted event. Yung pong glory, mga kapatid, na nagpupuspos dito sa templo, at yung glory na nagpupuspos dito sa tabernacle, ano po? Yung glory na nagpupuspos dito sa tabernacle, ano po? Ay higit po ang glory ni Kristo na siya po ay magkatawang tao. Ano po? Higit po doon. So, pinapakita lang po dito ni Juan na nung magkaroon po ng incarnation, si Yesu Cristo po ay ipanganak na muli, ay greater glory presence kaysa po sa glory ng Panginoon na naandito sa tabernacle at nandun din po sa templo ni Haring Solomon. Kanya nga po dito sa chapter 1, verse 14 sa verse 14, chapter 1, kanya po dito sinabi ni Juan na and when the Word became flesh and dwelt among us, we have seen His glory as the only Son from the Father, full of grace and truth. So yung pong glory binabanggit kay Haring Solomon sa templo at yung glory binabanggit kay Moses sa tabernacle, higit po ang glory ng Panginoong Hesus nang siya po'y ipanganak na muli. At ngayon po, nakatira na siya sa bawat puso natin. How glorious you are, mga kapatid. Dahil naandyan na si Kristo, yung mas greater glory po ang nandyan sa inyo. Katulad ng karanasan, hindi katulad ng karanasan ni Moses at saka ni Solomon. Kasi nandyan na po siya sa puso ninyo. Ano? Kung paano yung glory noon sa panahon ni Moses at yung glory sa panahon ni Solomon ay matindi at maganda, much more glory po ngayon sa atin dahil si Kristo po ay nakatira na sa puso natin o sa templo natin. Ano? Yan na po yung templo ng Diyos. Kung kanya po, yung pong tabernacle at sa templo, wasak na po yun. Lalo po yun. Ngayon po, ang templo ng Diyos ay kayo na. Pero nasa ng glory. Gusto kong makita natin yung glory ng Panginoon ay masigit at nandiyan po yan sa bawat isa sa atin. Kanya po, napakaganda ng kalwalatian ng Diyos sa atin ngayon. At napakapasensyoso ng Diyos sa atin. Hindi katulad po noon. Nung pong magkasala, nung unang panahon, pag nagkasala ka, matindi agad ang parusa. Ay parusa agad, lalo na po nung panahon ni Moses. Ano po, theocracy nun eh. Matindi po ang parusa noon. So, mga kapatid, gusto ko lang po makita ngayon na yung glory ng Panginoon ay napakatindi sa atin. At sana po yan ay ma-treasure natin. Yan po ay maintindihan natin mabuti. Na when we accepted Christ in our heart, the more glory compared sa glory sa tabernacle at sa glory sa templo. Gusto ko po makita natin yan, mga kapatid. Yun po yung sinasabi rito na full of glory as of the only Son from the Father. At sa verse 12, but all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. At yan po, nung tanggapin natin si Kristo, nandiyan na po yung glory ng Panginoon sa inyo. Wow, napakaganda, mga kapatid. You are the glory. You are a glorious person. Sabihin niyo sa inyong katabi, napakatindi ng kalwalatian ng Diyos. Oh. Tandaan po natin, kaya tayo po sa ngayon, ay napakaganda ng glory natin. Hindi ibig sabihin na tayo ay magmamalaki sa Panginoon, kundi because of Christ. Dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. So mga kapatid, another one, Jesus is the unique Son who is true God and human. Verse 14b. So, we have seen His glory as of the only Son of the Father, full of grace and truth, and the Word became flesh
and dwelt among us. So mga kapatid, don't forget that John just told us that if we believe, we will become children, sons and daughters of God. Today, God has many children throughout the world. We call these children Christians. However, we are children of God by adoption. By adoption. Jesus is the unique. Si Kibuloy, ang explanation niya rito. Yan. Nakikinig po kay Kibuloy. Yan. Ang explanation po niya dito ay tayo naging anak ng Diyos at siya din ay naging anak ng Diyos. At siya ay kapareho ni Jesucristo. Hindi niya naiintindihan ang salita ng Diyos na ang ibig kong sabihin dito, we became a child. Sabi po dito, verse 12, we were, but all those who did receive Him or believe in His name, He gave the right to become children of God. So ito po ay, sa Greek word ay may implication ng adoption. Yung inampun lang po tayo. Hindi po tayo kapantay ni Jesus. At walang sino mang pwedeng pumantay kay Jesus bilang anak ng Diyos. Walang sino man, kahit si Kibuloy. Hindi po siya pwedeng pumantay. Inaangkin po niya yun na siya yung anointed, unique son of God. Inaangkin niya, doble na. Dalawa na sila na Jesucristo. Mga kapatid, hindi po pwede. Jesus is true God and true man. At dito sa verse 14, explicitly John connects the eternal word to the incarnation, especially to the only Son from the Father. So, yung passage pong ito ay napakatindi kung pag-uusapan po natin. Christology at its best. Pag-aaral kay Kristo, isa sa pinakamatindi, pinaka-the best na pagtutuklas. At ang sabi po dito, the praise, grace, and truth comes from the Old Testament, describing God's covenant, steadfast love, and faithfulness to His people. So ito pong grace and truth, sabi dito, verse 14, full of grace and truth. Yung pong word na ito, praise na ito, ay galing po sa Old Testament. Yung pong steadfast love and faithfulness of God to His people. Exodus chapter 34 verse 6, Exodus chapter 33 verse 18 to 19. Doon po yung galing. The Lord passed before Him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. Ginamit po ni John ito, ni Juan, para ipakita sa atin, mga kapatid, that the word, the logos, ang salita ay naging laman. God's covenant mercy of faithfulness and steadfast love was manifested to the greatest degree. So, mga kapatid, gusto rin po nating makita ngayon. The coming of Jesus as God's unique, one and only Son proclaimed God's faithfulness. The Son shares in the same nature, essence with the Father. Jesus is true and true man. When the Word became flesh, God's covenant mercy of faithfulness and steadfast love was manifested to the greatest degree. So, noon ay medyo mahina-hina ang degree ng steadfast love. Pero nung dumating si Kristo, mga kapatid, sa ating buhay, nagkaroon po ng pinaka-greatest degree ang steadfast love and faithfulness ng Diyos sa ating buhay. Yan po yun, mga kapatid. The coming of Jesus, God's unique and only Son, proclaims God's great faithfulness in our lives. So mga kapatid, mahalaga po na makita natin ito. Ngayon, another one. The revelation of God's glory climaxes in Jesus Christ. So, ang pinakasukdulan po ng kaluwalhatian ng Diyos ay na kay Jesucristo.
ang pinakasakdulan po ng kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos ay na kay Jesucristo. Because Jesus fulfills and surpasses all Old Testament revelation. So, nalampasan po yun na Jesus when it comes to degree. Ano po? So, Jesus fulfills and surpasses all Old Testament revelation. Verse 15 to 17. John bore witness about him and cried out, "This was he whom I said, he who comes after me ranks before me, because he was before me." Verse 16. And from his fullness we have received grace upon grace. Grace upon grace. Grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, the only God who is at the Father's side. He has made Him known. So dito po mga kapatid, maliwanag na makikita natin. Ano po? Si Juan Bautista as a key witness to the glory of God in Christ, just to make sure no one would ever mistakenly think that John the Baptist was the Word or the Logos. Ano po? Although John was older than Jesus, he powerfully testified that Jesus was far greater. So mga kapatid, makikita po natin dito. God's climax of revealing grace comes to its greatest fulfillment. Ano po? In the incarnation, sa kapanganakan ni Jesus. Because this launches the new creation in reality. Ano po? Nung si Kristo po ay tanggapin natin mga kapatid, ito po yung miracle na hindi natin masyadong napapansin sa ating buhay. Nung tanggapin po natin si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, unti-unti pong binabago ni Jesucristo yung nasa loob ng ating puso. At siya po, at doon po tayo po ay nagiging bagong nilikha. Kanya nga po sa Bible, sa 1 Corinthians? 2 Corinthians 5:17. Diba? Sabi doon na, if any man is in Christ, he is a new creation. The old things pass away. Behold, the new things has come. So mga kapatid, na-ilaunch po ni Kristo sa ating buhay ang bagong paglilikha ng ating puso. Kanya nga po, kung si Kristo talaga ay tunay na tinanggap ng isang tao, mga kapatid, itong new creation na ito came into reality. Kung hindi talaga siya nakakilala sa Panginoon, hindi tunay ang kanyang pagkakilala sa Panginoon, this new creation was a fake. Fake po yan. So grace and truth are revealed to its fullest measure in the coming of Jesus Christ to this world. So kanya nga po mga kapatid, tinan nyo ano, noong Old Testament, kaunting kasalanan lang ng mga Israelita, pinaparusahan agad sila ng Panginoon. Pero ngayon, ang dami-dami mo ng kasalanan, di ka pa pinaparusahan ng Panginoon. Because of grace upon grace upon grace was given to us. Mga kapatid, dapat makita natin ito, na nasa fullest measure yung grace and truth nung tanggapin natin si Jesucristo. So John is not saying that only law was given through Moses and only grace is given through Moses, through Jesus. John is not making the sharp or contrast because there was definitely grace and grace presence in the Mosaic times. Meron na pong grace noon mga kapatid, kaya lang maliit lang. Kukunti lang ang grace noon. Hindi katulad ngayon. Hindi ko katulad ngayon. So, grace is not entirely new in the coming of Jesus, mga kapatid. But God's climax of revealing grace comes to its greatest fulfillment in Christ, in the incarnation. So, grace and truth both came through Moses and Jesus. But the point of this is to express the great comparison between Moses and Jesus. So, grace and truth are revealed to its fullest measure in the coming of Jesus Christ to this world. So ito po yung example ng comparison of degrees, not a contrast of total opposites. Hindi po sila ma-opposite. Mas
kinompare lang po yung greatest degree ng grace and truth. So noon po meron na pong grace and truth. Pero hindi po matindi ang degree. Ngayon po, mas matindi ang degree. Kanya po napakatindi nung dumating ang Panginoong Jesus sa atin. Okay? So, Jesus is the Son of God. Jesus as the Son of God best reveals the Father. Sabi po dito, verse 8, no one has ever seen God, the only God who is at the Father's side, He has made Him known to you. Ano po ang ibig sabihin niya? Mga kapatid, nung si Moses po ay nasa bundok ng Sinai, ano po? Nagkasala na yung mga Israel, nagawa na ng mga Diyos-Diyosan. Baka ba yan? Gintong baka. So po, pagkatapos po noon, ay nabigo si Moses, so binalibag po niya yung 10 utos, nabasag po yun. Pagkatapos po, bumalik ulit si Moses sa bundok ng Sinai. At si Moses po, during that time, ano po, ay gusto po niyang makita ang mukha ng Diyos. Yan po yung context dyan. So Moses wanted to see God's glory. Panginoon, ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Gusto ko pong basahin yan sa Exodus chapter 33, verse 18 to 19. Maganda po yan mga kapatid, kasi makikita nyo at maikukumpara nyo kung ano yung pagsisikap ni Moses noon na makita at maranasan ng kaluwalhatian ng Diyos ay hindi po niya maranasan. Oh? Hindi po niya ma-internalize. Pero dito po mga kapatid, sa panahon ni Jesus, in Jesus of Nazareth, we see the face of God. Si Moses po, hindi po niya nakita ang mukha ng Diyos. Oh. When Christ came, and when we accepted Christ, we see the face of God. So mga kapatid, ito po yung kagandahan kaluwalhatian ng Panginoon sa ating buhay. At napaka ganda na maranasan po ito ng sino mang tao. That's why we have mission, mga kapatid. Meron mga glorious person. Pag nakilala ng isang tao ang Panginoong Jesus, mararanasan niya talaga kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi katulad nun ni Moses, gusto niyang makita ang kaluwalhatian ng Diyos, gusto niyang makita ang mukha ng Diyos, hindi niya makita. Pero tayo ngayon, mga kapatid, in Jesus, we see the face of God because Jesus, the Son of God, best reveals the Father. Now, in view of this, how do we see God's glory in this? Number 1, sa pagiging bagong nilikha ng tao. Bagong nilalang ng tao, mga kapatid. So, pagka ang isang tao ay nakakilala kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Bagong nilikha. Pagka ang mga tao ay naliwanagan sa pamamagitan ni Jesus Cristo. How do we see God's glory in mission? Pagka ang mga tao ay naliwanagan na sa pamamagitan ni Jesus Cristo. Kanya po napakahalaga ng mission. Kasi si Kristo po ang magbibigay ng illumination, ng liwanag sa bawat tao. Para magkaroon po sila ng pananaw at bagong perspective sa Diyos. Yung pang-apat, pagka tayo ay nabago ang puso upang abutin din ang mga nasa kadiliman pa. So bakit po? How do we see God's glory in mission? Pagka tayo nabago ang puso upang abutin din ang mga nasa kadiliman pa. Hanggat hindi po nagbabago ang puso natin, mga kapatid, toward the people in the darkness of sin, hindi po natin makikita ang God's glory. So mga kapatid, makikita po natin ito pagka tayo ay nabago na ang puso upang abutin ang mga nasa kadiliman. Number 4, pagdating sa langit, mga kapatid. Magkakaalaman kung ang pangalan ng mga nabagi na natin ay tawagin ng Diyos. Kanya po ang aming inawit ay ang pangalan, pag tinawag, makakasagot ka kaya.